Sa video na 'to, i-she-share ko sa inyo yung top 10 Middle Eastern perfumes ko. Hindi ito yung best perfumes, pero ito yung kung papipiliin ako ng 10 lang na Middle Eastern perfumes, malamang sa malamang ito yung mga pipiliin ko. Kulang yung 10 dun sa list na yung initial list na pinrepare ko habang nagpe-prepare ako para sa video na 'to. I mean, may mga perfumes kasi na gusto ko din, eh, kaya lang similar scent DNA sila nung iba sa nasa listahan ko na. So, ang ginawa ko, hindi ko na sinama yon. Pumili na lang ako ng isa dun sa scent DNA na yon. So, mamaya sa dulo, i-mention ko na lang, kumbaga mga runner-ups na lang sila. Papasadahan ko isa-isa from 10 hanggang 3. Yung top 10 hanggang top 3 in no particular order. Ibig sabihin, hindi porke mas nasa 3, mas paborito ko kaysa sa nasa 10. Halos pantay-pantay sila. Pero yung top 2 tsaka yung top 1, yun talaga yung mga paborito ko. Top 10, Latafa Fakhar Black. Spicy, woody, may hint ng sweetness. Tsaka sa mga hindi nakakaalam, alternative to sa YSLY. May mga nagsasabi nakaamoy din niya yung Invictus. Yung sweetness daw is medyo malapit doon. Pero sa akin, malapit siya sa YSLY. Para sa akin, mas malapit siya sa Eau de Toilette kaysa sa Eau de Parfum, eh. So, ito yung type ng scent na ginagamit. Parang pwede siya pang anytime, pwede siya pang daily. Yung amoy malinis lang, yung parang fresh out of the shower lang na amoy good boy. Ganun. So, pwede siya pang casual, pwede siya pang formal. Pero mas madali siyang i-classify na pang anytime wear. Literally, kahit nga naka-t-shirt lang ako, white t-shirt, ganun. Amoy malinis lang. Next sa listahan, Prey Louis by Armaf. Kagagawa ko lang ng video nito nung isang araw. So, ito ganun din, freshy. Ito talaga pang initan. More on the green side. Medyo herbaceous siya. Citrus saka herbal. Long lasting siya for a freshie. Tapos, masasabi ko bagay na bagay siya sa weather ng Pilipinas. Kasi, bagay talaga siya sa mainit, eh. Although, hindi ko siya ma-recommend sa mas bata na market. Kaya siyang gamitin ng teenager, pero feeling ko hindi kasi ganun kayang yung market na tina-target niya. Alternative siya ng Creed Green Irish Tweed. Yung Green Irish Tweed nilabas yung 1980s. So, may mga nagsasabi na outdated na ito. Pero para sa akin, wrong choice of word, eh. Ano siya, eh, classic, ganun, timeless. Kasi para sa akin, kahit na yung ginagaya niya na scent DNA is 1980s pa, or 1980s pa nilabas, okay pa rin siya, eh. Nag-work pa rin siya ngayon, eh. Though, ang palagay ko nga, yung magiging market talaga nung scent DNA niya is 20s pataas. Hindi naman talaga matanda, pero hindi yung mas younger market. Clean and fresh, bagay sa mainit. Next sa list, unfortunately, wala na ako full bottle, pero may decant pa ako. Pandora Scents Amorist. So, si Amorist, alternative siya sa isang discontinued na perfume. Yung Bulgari Aqua Amara. So, katulad ni Aqua Amara, syempre, clone nga siya. Freshy, citrus, aquatic. So, medyo salty type of freshy. Ito yung parang naglalakad ka sa tabing dagat na tipo ng amoy. Bagay sa mainit. Definitely bagay sa weather ng Pilipinas. Pangharabas. Ito yung mga tipo ng perfume na magandang gamitin sa gitna ng yung mga activities na pagpapawisan ka. Kasi hindi siya nangangasim. So, ang tendency kapag nagpawis ka, amoy presko lang. So, yun. Next sa listahan, AFNA 9pm. Alternative sa JPG Ultramale. So, sobrang dominant ng cinnamon sa vanilla dito. So, umpisa apple cinnamon, dulo lumalabas yung vanilla. Matamis. Sa dulo nagiging creamy. So, sabi nga, party fragrance katulad ng Ultramale, masasabi ko lang dito talaga, solid na alternative. Pero recently, may mga usap-usapan na may bad batch or reformulation. Noong isang araw lang may kachat ako regarding sa bagong batch ng 9pm. Pangit yung naging experience niya. So, nakakalungkot kung totoong na-reformulate
Or ako kasi ang assumption ko sa ganyan, sobrang popular at saka sobrang hype kasi nito at ang laki ng demand. Baka hindi na maintain nung supplier or nung manufacturer yung quality. Kasi 'di ba dapat may proper preparation, yung maceration dapat may certain duration. Assumption ko lang. Pero anyway, simula nung nilabas 'to noong 2020 hanggang dito sa mga huling bote ko, okay yung experience ko. Best alternative talaga for Ultramale para sa akin. Next sa list, Al Rehab Officer. So si Officer, isa sa mga una, siguro pang ilan ba to? Pang-apat or pang-limang bote ko ng Middle Eastern perfume nung 2019 yata. So nung nag-start ako ma-hook sa Middle Eastern perfumes, isa to sa popular. Si Al Rehab, hindi siya masyadong sikat. I mean, familiar tayo sa Armaf, familiar tayo sa Latafa, Afnan, Rasasi. Si Al Rehab parang nasa mas mababang tier. Pero itong Officer na gawa nila, sobrang okay. Hindi nagbago yung presyo, yung quality ng juice niya, pwedeng-pwede na for the price. Parang pwede pa nga nila itaas yung presyo eh. Para sa akin, okay talaga to eh. Scent profile, yung performance, yung projection, yung longevity. Sobrang okay. Kuha niya yung roughness ni Sauvage. Kuha niya yung pagiging manly. Kuha niya yung pagiging fresh out of the shower vibe nung scent. So para sa akin, very good alternative. May mga better alternatives for Sauvage. Debatably, depende kasi kung sino yung tatanungin mo, 'di ba? Ito yung gusto ko ring i-emphasize. Dito sa list na to, may mga ibang perfumes na gusto ko rin, Middle Eastern perfumes, pero may preferred ako eh. Kumbaga, pag nag-boil down sa preference, ito yung pipiliin ko dun sa listahan ng clones ng Sauvage. So, ito yung sinama ko sa listahan. Na, para sa akin, dapat, kung lalaking fraghead ka, dapat may Sauvage scent DNA ka na perfume. So, isa to sa marirecommend ako. Siya yung pinakamura eh. Kung di ako nagkakamali. Isa siya sa pinakamura, pero isa siya sa pinaka-okay yung quality ng juice. Pero may roughness siya na meron din naman talaga si Sauvage. Meron kasing mga alternative for Sauvage na lesser yung roughness, lesser yung metallic vibe. So, yun. Pero for me, Al Rehab Officer. Next sa listahan, may Son Alhambra Dark Door Intense. So, isa to sa dito sa papakita ko sa inyo na parang nahirapan akong i-add dun sa list. Gusto ko yung scent DNA niya, alternative siya sa Dior Homme Intense. Gusto ko yung scent DNA nun. Pero kasi hindi ko masyadong, kumbaga yung number of occasions na pwede kong gamitin. Piling-pili. Pero meron. Okay talaga siya for date night, mga night outs, ganyan. Yung scent quality, ang lapit dun sa OG. May differences sila halos sa initial. Sa initial lang. Saka sa performance. Kasi si Dior Homme Intense, mas malakas mag-project, mas long-lasting. Ito, medyo short dun sa performance department. Pero yung scent DNA niya, okay eh. Kuha niya yung iris, kuha niya yung from mid hanggang dry down na amoy ng Dior Homme Intense. Okay, yung next sa listahan natin, ito yung pinakabago dito sa mga papakita ko sa inyo. Latafa The Kingdom is an alternative to JPG Lemal Elixir. Party fragrance, date night fragrance, night out fragrance. Wala akong masabi dun sa pagkakakopya niya. Parang hindi na Latafa yung may gawa eh. Kaya ako lang nasabi yun kasi diba parang alam naman natin yun eh sa Fragcom. May matataas na tier ng cloning houses. Yung mga Afnan, yung mga Rasasi, yung mga Armaf. Mas malulupit gumawa eh. Sila Tafa parang nasa baba nila ng konti. Pero recently, lately, ang gaganda ng gawa nila Tafa. Isa to doon sa masasabi ko. Pagkaamoy ko, una pa lang, ang lapit na talaga niya eh. Yun yung initial impression ko eh. Nung full wear ko, ganun din. Mas na-prove ko na ang mura kasi niya kumpara kay Lemal Elixir. Ang quality ng juice. So sa ngayon, para sa akin, ito yung pinakamalapit na alternative for Lemal Elixir. Hindi ko pa natetesting yung gawa ni Armaf, yung Lionheart. Wala pa ako nun.
So, unless matry ko na siya, ma-side by side ko sila, tsaka ako magja-judge or baka pwedeng mapalitan to. Pero sa ngayon, ito talaga yung para sa akin pinakamalapit sa Liman Elixir. Ano nga yung presyo nito? Less than 2,000. Liman Elixir na. Kapag pumikit ka, inamoy mo, Liman Elixir talaga. Performance, lamang yung OG. Yung, syempre yung overall na quality ng juice, lamang pa rin si OG. Pero pag inamoy mo silang dalawa sa hangin, ang lapit. Ang lapit. So, yun, Latafa The Kingdom. Top 3, Latafa Camera. So, si Latafa Camera, baka ito na yung pinaka sikat, pinaka popular na perfume sa Latafa. Sa palagay ko. Nanalo to ng award noong 2023 bilang Best Middle Eastern Perfume. Wala, hindi naman ako makakakontra doon kasi okay talaga siya. Okay siya na alternative kay Kilian Angel's Share. On his own, sobrang okay din siya. Kahit hindi mo alam kung ano yung amoy nung Angel's Share eh. Kumbaga, ito kasi sobra yung puri sa kanya kasi nga, yung scent DNA, kalapit dun sa OG. Yung quality ng juice, malapit. Pero kung hindi mo alam yung amoy nung Angel's Share, palagay ko, mae-elibs ka pa rin dito eh. Yung quality lang mismo ng juice nito. Matamis, cinnamon. Sabi nga ng wife ko, may Pasko daw. Kasi yung cinnamon na relate niya dun eh. Performance, grabe. Grabe. Naglilinger sa hangin, nagpo-project ng malupit. Yun nga, bagay lang sa mas malamig na setting. Pero wala akong masabi. Sa lahat, scent profile, performance. Yung wearability lang niya eh. Hindi mo kasi siya magagamit ng regularly ng, di ba, pamasok sa office. Kung nasa office ka na at air-conditioned yun, pwede. Pero kung nagko-commute ka, normal basis. So, halimbawa, nagbabas or nagja-jeep ka, nag-MRT ka, medyo malagkit siya sa pakiramdam. Feeling ko. Kasi ang tamis niya. O kaya kung nag-office ka naman, gusto mong gamitin to, doon ka na lang mag-spray. Kasi feeling ko talaga kung naka-normal commute ka, tapos ito yung gamit mo. Sa weather ng Pilipinas, saka sa usok dito sa atin, parang hindi siya babagay. Kung gagamitin mo naman siya on a night out or date night, pwede din. Okay to. Mag-work to. Sa mga parties, sobrang okay siya. Sobrang quality ng juice niya. Okay, nandito na tayo sa top 2. Dito sa top 2, may mga ibang kasama pa sana sa listahan na pinagpilian ko. Sabi ko nga, kung same scent DNA kasi, kailangan ko lang mamili ng isa. So, okay. Top 2, Rasasi Hawas. So, pinagpilian ko kung etong Hawas OG or Rasasi Hawas Ice. Isa pang pinagpipilian ko sana is yung Latafa Najdia. Kasi similar scent DNA sila eh. Gusto ko talaga yung scent DNA ng Invictus. Di ba magkakapareho sila. May bubblegummy vibe na may pagka-fresh din. Kumbaga parang personality ko yun eh, or pasok sa usual activities ko. Yung may pagka-playful yung amoy. Hindi ganun ka-seryoso. Tapos presko, yung kahit na mainit or kahit na pinagpapawisan ka, okay yung amoy niya, may sweetness, may freshness, okay yung performance. Kailangan ko lang mamili ng isa, ito yung pinili ko. Ang hirap pagpilian, yung Hawas Ice kasi sobrang okay din. Yung Najdia para sa akin, mas better quality yung juice na ito, kaya kung Najdia or ito pa rin yung pipiliin ko. Pero yung Hawas Ice, saka ito, parehong quality yung juice eh. May pagkakaiba sila sa scent DNA nila. Yung core nung scent DNA nila is pareho. May konting difference lang. Para sa akin, mas matamis yung Hawas Ice. Ito yung mas pinili ko. Tsaka, wedding scent ko kasi ito eh. 'Di ba? Sa mga nakapanood na ng ibang videos dito sa channel, at nabanggit ko na yun dati. Performance-wise, sobrang okay din. Sobrang compliment getter. Walang takas, hawas. Okay, nandito na tayo sa top 1. Ito yung pinakamahirap.
Okay, yun. Si Denim. Si Denim Eau de Toilette to eh. Pero yung choice ko talaga, si Denim Limited Edition Parfum. Kaso wala na akong bote dito, kaya ito na lang yung nilabas ko. Explain ko kung bakit yun yung top 1 ko. Gusto ko yung scent DNA ng Aventus, Creed Aventus. Na side by side ko si Denim Limited Edition Parfum, tsaka si Aventus. Hindi mo makakalinlang talaga. Pag sa hangin mo siya inamoy, silang dalawa side by side, sa hangin, nakakalito. Ano talaga? Pwede ko sabihin na parehong-pareho talaga sa hangin. Siguro ma-determine mo lang yung difference kapag inamoy mo talaga ng malapitan. Iba pa rin talaga yung quality ng Aventus. Sa akin kasi sobrang minimal nun eh. Sobrang negligible na nun for the price. Si Denim Limited Edition Parfum nasa 3,000 something lang eh. Si Aventus kasi 20k, di ba? So yun. Ah, ang daming pwedeng pagpilian. Pwede rin kasi to, pero kung quality ng juice, doon ako kay si Denim Limited Edition Parfum. Ang pinaka-close na competitor noon sa mga Middle Eastern perfumes para sa akin, yung Afnan Supremacy Not Only Intense na okay din, sobrang okay din. Pero kung papipiliin ako, similar scent DNA sila, eh, si Denim Limited Edition Parfum ako. Wedding scent ko din, naka-layer yun. Si Denim Limited Edition Parfum, saka to. Actually, tatlo yun eh. Nag-spray din ako na itong Eau de Toilette. So, yun. Yun yung top 10 ko na favorite, kumbaga mga go-to. Depende kung ano yung lakad ko, kung ano yung occasion. So, kung hindi nyo pa natatry, suggestion ko i-try nyo. So, yun yung top 10 ko. Kung papipiliin ako ng 10 na Middle Eastern perfumes, sila yung pipiliin ko. Hindi ko sinasabing sila yung pinaka mababango or sila yung best. Pero sa listahan ko, sila. Sila yung pinaka gusto ko. Sobrang subjective ng sense of smell. Pwedeng yung mga nasa list ko, hindi yun yung mga gusto nyo. Subjective eh. Lagay nyo sa comment section kung ano yung top 10 nyo para masaya. So, lagpas 600 na tayo. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe. Thank you.